Maligayang pagdating po, mga ginang at ginoo, sa ating kanal na kwento ng pamilya. Nagpanggap akong bumisita sa bahay ng aking pinsan, ngunit ang totoo'y nagtago lang ako sa bahay ng kapitbahay at pinagmamasdan ang sarili kong tahanan. Ang natuklasan ko madaling araw ng Huwebes na iyon ay nagpamulat sa akin na kung minsan ang mga taong pinakamamahal natin ang siya ring pinakamalaking magtataksil. May itinatago ang aking anak at manugang na sobrang nakakagulo sa isip at nang lumabas ang katotohanan, hindi na muling bumalik sa dati ang buhay ko. Pero bago tayo magpatuloy, tiyaking nakasubscribe na kayo sa kanal at mag-iwan ng komento kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto naming malaman kung saan-saan umaabot ang aming mga kwento. Ang pangalan ko ay Aling Nena, 62 taong gulang at nakatira sa Guadalajara. Ang bahay na ito na tinirhan ko sa loob ng 35 taon ay itinayong pa isa-isang ladrilyo gamit ang pawis ng aking yumaong asawa, si Mang Tonyo. Bawat silid ay may kwento tungkol sa amin. Ang balkonahe kung saan kami nagkakape tuwing linggo, ang patio kung saan natutong maglakad ang aking anak na si Cardo, ang kusina kung saan ako naghanda ng libu-libong pagkain ng may pagmamahal. Nang yumao si Mang Tonyo 5 taon na ang nakalipas, iginiit ni Cardo na manirahan kasama ko, kasama ang kanyang asawa, si Patring. Inakala kong tunay na pagmamalasakit ito, ang pagmamahal ng isang anak na ayaw makitang mag-isa ang kanyang ina. Napaka-inosente ko pala. Lumipas ang mga unang buwan na tila normal lang. Mabait si Patring. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay, gumagawa ng mga carrot cake na gustong-gusto ko. Inaayos ni Cardo ang anumang nasisira, inaalagaan ang hardin at nakikipagkwentuhan sa akin tungkol sa football at politika. Ngunit mga 3 buwan na ang nakakaraan, may nagbago. Nagsimula ito sa mga bulong-bulungan. Pagpasok ko sa sala, bigla silang tumitigil sa pag-uusap. Itinatago ni Cardo ang kanyang cellphone pagpapalapit ako. Nagpapalit ng paksa si Patring na may pekeng ngiti na hindi naman makakalinlang kaninuman. Tinatanong ko kung ano ang pinag-uusapan nila at lagi akong nakakakuha ng parehong walang kabuluhang sagot. Walang mahalaga, mga bagay sa trabaho, kalokohan lang. Tapos napansin ko na ang silid tulugan ng bisita, iyong nasa likod ng bahay, ay laging nakakandado. Dati bukas lang ang pinto noon. Doon ko inilalagay ang mga lumang sapin ng kama, mga kahon ng litrato, mga bagay na hindi ko na ginagamit. Nang tanungin ko kung bakit nila kinakandado ang silid, mabilis na sumagot si Patring na may halumigmig daw at pinoprotektahan lang nila ang aking mga gamit. Ngunit kailanman ay hindi ko pinahintulutan iyon. Naging kakaiba ang mga gabi. Nakakarinig ako ng mga ingay na nanggagaling sa silid na iyon pagkalipas ng hating gabi. Mga yabag, mahihinang boses, paggalaw. Isang madaling araw, bandang 2:00, malinaw kong narinig ang pagbukas ng pangunahing pinto. Dahan-dahan akong bumangon, sumilip sa pasilyo at nakita ko si Patring na sinasalubong ang isang dalaga, marahil nasa 20 anyos. Nag-usap sila sa mahinang boses at ibinigay ng dalaga kay Patring ang tila pera. Mabilis na binilang ni Patring iyon, inilagay sa bulsa ng kanyang pantalon at direktang dinala ang dalaga sa silid sa likod. Umikot ang susi sa kandado. Bumalik ako sa kama na mabilis ang tibok ng puso, pilit na iniintindi kung ano ang nangyayari sa sarili kong bahay. Sa sumunod na almusal, umasta ako na parang wala akong nakita. Masyadong masaya si Patring. Si Cardo naman ay abala sa cellphone. Gaya ng dati, tinanong ko sila kung nakatulog sila ng maayos at pareho silang sumagot ng oo, na parang hindi nangyari ang gabing iyon. Nagkakagulo ang isip ko sa dami ng iniisip. Ano ang ginagawa nila? Bakit sila tumatanggap ng mga tao ng palihim sa akin? Bakit nila kinakandado ang silid na yon? Sinubukan kong gamitin ang aking master key para buksan ang pinto ng silid sa likod nang lumabas sila. Ngunit natuklasan kong pinalitan na nila ang kandado. Pinalitan nila ang kandado ng isang silid sa aking bahay nang walang abiso. Pakiramdam ko ay umakyat ang galit sa aking lalamunan, ngunit pinigilan ko ang sarili. Walang silbi ang harap-harapan kung walang ebidensya. Itatatwa nila ang lahat. Mag-iimbento sila ng mga palusot. Marahil ay pagdududahan ko pa ang sarili kong nakita. Kailangan ko ng plano.
Doon ko naisipang magpanggap na maglalakbay. Sasabihin kong gugugol ako ng 1 linggo sa bahay ng aking pinsan na si Manang Meriam sa Puerto Vallarta. Hahayaan kong walang tao ang bahay at obserbahan ko mula sa malayo ang kanilang gagawin kapag inakala nilang wala ako. Ngunit saan ako magmamasid? Doon ko naisip si Mang Goryo, ang aking kapitbahay. Siya ay 68 taong gulang, balo rin tulad ko, at palaging naging isang tunay na kaibigan. Kinabukasan ng hapon, tinawiran ko ang mababang bakod na naghihiwalay sa aming mga ari-arian at kumatok ako sa likod na pinto ng kanyang bahay. Dinidiligan ni Mang Goryo ang mga halaman nang makita niya ako. Napansin ko sa kanyang ekspresyon na may mali. "Aling Nena, mabuti at dumating ka. May kailangan akong sabihin sa'yo." Umupo kami sa kanyang kusina at ang narinig ko ay nagpatindig ng balahibo ko. Sinabi ni Mang Goryo na ilang linggo na niyang napapansin ang kakaibang galaw sa aking bahay. Iba't ibang tao ang pumapasok at lumalabas. Laging sa gabi, laging may mga maleta o bag. Akala niya ay mga kaibigan ni Cardo o kamag-anak ni Patring, ngunit nagsimula siyang maghinala nang makita niya ang palitan ng pera sa pinto. Kumulo ang sikmura ko. Ikinuwento ko sa kanya ang aking mga hinala, ang nakita ko, ang mga bulungan, ang nakakandadong silid. Tumango si Mang Goryo nang may pighati. "Sa tingin ko ginagamit ng iyong anak at manugang ang bahay mo para sa isang negosyo, Aling Nena. Hindi ko alam kung ano, pero hindi ito maganda." Doon ko nabuo ang kumpletong plano. Magpapanggap akong maglalakbay at mananatili ako sa silid-tulugan ng bisita ni Mang Goryo. Mula sa bintana sa itaas, diretso niyang matatanaw ang aking bahay. Maaari naming obserbahan ang lahat nang hindi kami nakikita. Agad siyang pumayag, nag-aalala sa akin at nag-alok ng tulong tulad ng isang tunay na kaibigan. Kinagabihan ding iyon, habang naghahapunan, ibinalita ko ang plano. Maglalakbay ako bukas patungong Vallarta. Matagal nang ini-insist ni Manang Meriam kaya napagdesisyunan kong manatili doon ng ilang araw. Agad ang kanilang reaksyon. Tumaas ang tingin ni Cardo mula sa plato na may kakaibang kislap sa mata. Sobra ang ngiti ni Patring, masyadong masigla. "Ang galing naman, Inay. Makakabuti po iyan sa inyo. Kami na po ang bahala rito." Napakabilis na sumang-ayon ni Cardo. "Oo nga, Inay. Samantalahin mo na. Magpahinga ka, dito ay kontrolado ang lahat." Ang hindi gaanong natagong ginhawa sa kanilang mga mukha ang nagkumpirma ng lahat. Gusto nila akong umalis. Kailangan nila akong mawala sa bahay. Kinabukasan ng umaga, ginawa ko ang lahat ng aking pagpapanggap. Inayos ko ang lumang maleta, inilagay ang mga damit, mga produkto sa banyo, lahat ay nakita nila. Tumawag ako kay Manang Meriam ng malakas mula sa sala para marinig nila. Alam ng aking pinsan ang plano at pumayag siyang sumali sa pagpapanggap. Nagpumilit si Cardo na ihatid ako sa terminal ng bus. Sa terminal, niyakap niya ako at sinabihan akong tawagan siya pagdating ko. Hinanap ko sa kanyang mga mata ang pagkakasala, pagsisisi, anumang senyales na naroon pa ang batang pinalaki ko. Ngunit pagmamadali lang ang nakita ko. Gusto niya akong umalis agad. Pumasok ako sa terminal na parang sasakay sa bus, ngunit naghintay ako ng kalahating oras nang nakatago at lumabas sa ibang pinto. Sumakay ako ng taxi at hiniling na ibaba ako 2 kanto bago ang aming kalye. Naglakad ako papunta sa bahay ni Mang Goryo sa likurang pasukan. Lahat ay handa na niya. Ang silid-tulugan ng bisita na may tanaw sa aking bahay, binukular sa maliit na mesa, komportableng silya sa tabi ng bintana. "Ngayon, maghihintay na lang tayo, Aling Nena." Ang mga unang oras ay mapanlinlang na tahimik. Lumabas si Patring sa palengke ng umaga. Nagtrabaho si Cardo gaya ng dati. Naiwan ang bahay na walang tao at tahimik, ngunit nang dumating ang gabi, nagbago ang lahat. Bandang 7:00 ng gabi, huminto ang isang kotse sa tapat ng aking bahay. 2 tao ang bumaba, isang binata at isang dalaga, parehong nasa 25 anyos. Mayroon silang malalaking bag. Binuksan ni Patring ang pinto bago pa sila makakatok, na parang hinihintay na sila. Nagkaroon ng mabilis na pag-uusap sa pinto. Nakita ko ang binata na naglabas ng pera mula sa kanyang pitaka at ibinigay kay Patring. Binilang niya ang mga salapi ng mabilis at pinapasok sila. Bumilis ang tibok ng puso ko.
Nakita ko ang aking manugang na tumatanggap ng bayad mula sa mga estranghero at pinapapasok sila sa aking bahay na parang hotel. Nasa tabi ko si Mang Goryo na nasasaksihan ng parehong eksena. Nakikita mo ba yan, Aling Nena? Eksakto ang sinabi ko sa'yo. Inuupahan nila ang bahay mo. Ang galit na naramdaman ko ay parang sunog sa aking dibdib. Inuupahan ang mga silid sa aking bahay, sa bahay na itinayo ko kasama ang aking asawa, nang walang kaalaman, nang walang pahintulot, na ginagawang isang palihim na negosyo ang aking tahanan. Gusto kong tumawid sa kalsada noon at harapin sila sa harap ng mga estranghero, ngunit hinawakan ako ni Mang Goryo sa braso. Kalma, Aling Nena. Kung pupunta ka ngayon, ito lang ang malalaman mo, ngunit kung maghihintay tayo, matutuklasan natin ang lahat. Gaano nakatagal nila ito ginagawa? Ilang tao? Magkano ang pera? Doon ka makakakilos ng may kumpletong impormasyon. Tama siya. Huminga ako ng malalim, pilit na kinokontrol ang galit. Muli akong umupo sa tabi ng bintana na may nanginginig na mga kamay sa aking kandungan. Sa sumunod na oras, nakita kong bumukas ang mga ilaw sa iba't ibang silid ng aking bahay, ang sala, ang kusina, at pagkatapos ay ang silid sa likod na kanilang kinakandado. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit walang halumigmig. May mga estranghero na natutulog sa parehong espasyo kung saan ko iningatan sa loob ng maraming taon ang mga damit ng aking yumaong asawa, ang mga litrato ng aming buhay ng magkasama, ang mga alaala ng 35 taon ng pag-aasawa. Naglandas ang mga luha ng hindi ko namalayan. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagkakanulo. Paano nagawa ito ng sarili kong anak sa akin? Paano niya ako natignan sa mata, araw-araw na alam niyang ginagamit niya ako sa ganoong paraan? Bandang 9:00 ng gabi, dumating si Cardo mula sa trabaho. Pumasok siya sa bahay ng normal na parang isa pang araw. Kalahating oras pagkatapos, dumating ang isa pang mag-asawa. Mas bata pa rin, mukhang naglalakbay. Inulit ni Patring ang ritual. Pera sa kamay, propesyonal na ngiti, bumubukas ang pinto. Mental kong binilang ang 4 na estranghero sa loob ng aking bahay, 4 na hindi kilalang tao na sumasakop sa aking espasyo, gumagamit ng aking tubig, aking kuryente, aking gas. Mabilis na nagkalkula si Mang Goryo. Kung bawat isa ay nagbabayad ng mga 200 piso sa isang gabi, kumikita sila ng 800 piso ngayong araw lang. Sa isang buwan ay 24,000 piso. 24,000 piso bawat buwan na ilegal na kinikita gamit ang iyong ari-arian, nang hindi ako binabayaran ng kahit isang sentimo, nang walang kahit na kaunting desente na tanungin ako kung maaari nilang gawin ito. Umunlad ang gabi at isa-isang namatay ang mga ilaw sa aking bahay. Nagpasya na ang mga bisita. Si Cardo at Patring ay natulog na rin. Bumalik ang lahat sa katahimikan na parang walang masamang nangyayari. Nagpuyat ako buong gabi, hindi makapikit, na alam kong may mga estranghero na natutulog sa ilalim ng aking bubong. 9:00 ng umaga, bumukas ang pangunahing pinto. Lumabas ang unang mag-asawa na may mga bag. May naghihintay na kotse para sa kanila. Mabilis silang umalis, palihim, parang mga multo na nawawala sa sikat ng araw. Kalahating oras pagkatapos, ganon din ang ginawa ng ikalawang mag-asawa. 7:30, umalis na ang lahat ng bisita. Lumabas si Patring sa patio na may bag ng basura. Itinapon ito sa basurahan at bumalik sa loob. Lahat ay malinis, maayos, na parang hindi nangyari ang nakaraang gabi. Umalis si Cardo para sa trabaho ng 8:00, nakasuot ng suit, bitbit ang kanyang portfolio na may tindig ng isang responsableng tao. Ngunit ngayon, alam ko na ang totoo. Sa araw, pinagmamasdan ko si Patring na naglilinis ng bahay. Nagpapalit siya ng sapin ng kama, inaayos ang mga silid, inihahanda ang lahat para sa susunod na mga bisita. Nagtatrabaho siya ng mahusay tulad ng isang may nakasanayang gawain. Hindi ito bago, isang maayos na sistema na matagal nang gumagana. Pagdating ng gabi, dumating pa ang mga bisita. Sa pagkakataong ito, 3 tao sila. Sinalubong sila ni Patring sa parehong paraan. Bayad, ngiti, pinto.
at patuloy akong nagmamasid mula sa bintana ni Mang Goryo na sa isip ko ay idokumento ang bawat galaw, bawat transaksyon, bawat pagkakanulo. Sa ikalawang araw ng pagmamasid, may sinabi sa akin si Mang Goryo na nagpabago sa lahat. Hating gabi na noon nang lumingon siya sa akin na may seryosong ekspresyon. Aling Nena, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. 2 linggo na ang nakalipas, nakita ko si Patring na nakikipag-usap sa isang lalaki sa panaderya sa kanto. Hindi si Cardo, isang matandang lalaki, maayos ang pananamit, na may portfolio na gawa sa balat. Nag-usap sila ng halos 1 oras. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong lalaki? Nag-alinlangan si Mang Goryo bago magpatuloy. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit narinig ko ang ilang salita sa pag-uusap. Nag-uusap sila tungkol sa mga dokumento, tungkol sa pagsusuri ng kalusugan ng isip, tungkol sa mga bahay pahingahan. Gumuho ang mundo ko. Kalusugan ng isip, pagsusuri, bahay pahingahan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang mga kampana ng alarma. Hindi lang nila ako ninanakawan, may mas masama silang pinaplano. Inilagay ni Mang Goryo ang kanyang kamay sa aking balikat. Mag-ingat ka sa Huwebes ng gabi, Aling Nena. Tuwing Huwebes ay mas maraming galaw. Doon mo matutuklasan ang lahat. Lumipas ang sumunod na mga araw sa patuloy na pagkaalerto. Pinagmamasdan ko ang mga bisita na dumarating at umaalis. Maingat na pinamamahalaan ni Patring ang lahat. Si Cardo ay hindi gaanong nakikita ang pagtulong, ngunit ganap siyang kasabwat. Bumibili siya ng mga karagdagang suplay, pinananatili ang hardin na maganda, ginagawa ang paglilinis ng bahay, at tuwing gabi nakikita ko silang nagbibilang ng pera nang magkasama sa mesa ng kainan, ang mesang iyon kung saan kami kumakain nang magkasama sa loob ng maraming taon bilang isang pamilya. Dumating ang Huwebes. Maaga pa lang, napansin ko na kakaiba ang kapaligiran. Mas maingat na nilinis ni Patring ang buong bahay. Bumili siya ng sariwang bulaklak at inilagay sa mga florera sa sala. Nagpalit ng mga tuwalya, sinuri ang bawat detalye, para siyang naghahanda ng isang espesyal na bagay. Mas maaga kaysa sa dati dumating si Cardo mula sa trabaho. 6:00 ng gabi, nasa bahay na siya at tumutulong sa mga huling paghahanda, at pagkatapos ay nagsimula na ang galaw. Hindi lang 1 o 2 bisita tulad ng ibang araw, kundi buong grupo. Ang unang grupo ay may 5 tao, pagkatapos ay dumating pa ang 3, sumunod ay isang mag-asawa, pagkatapos ay 2 binata na mag-isa. Mental kong binilang habang kumikipot ang tiyan ko. May 11 tao sa loob ng aking bahay, 11 estranghero ang sumasakop sa bawat available na espasyo. Naging common area ang sala. Puno ang kusina, lahat ng silid ay okupado. Ang aking bahay ay naging isang kumpletong hostal. Nagmamasid si Mang Goryo sa aking tabi, hindi makapaniwala. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming galaw. Parang ang Huwebes, ang espesyal na araw para sa kanila. Mabilis akong nagkalkula. Kung bawat isa ay magbabayad ng mga 116 piso, kikita sila ng mahigit 1,700 piso ngayong gabi lang. Dahan-dahang lumipas ang mga oras, naghapunan ng mga bisita, nag-usap-usap, ang ilan ay lumabas para maglakad at bumalik. 10:00 ng gabi, nagsimulang mamatay ang mga ilaw. Nagpahinga na ang mga bisita. Nilinis ni Patring at Cardo ang lahat at natulog na rin. Natahimik ang bahay, ngunit sinabi ni Mang Goryo na maghintay ako, na madaling araw ng Huwebes hanggang Biyernes ay matutuklasan ko ang lahat. Kaya naghintay ako na naninigas ang bawat kalamnan ng katawan. Ang orasan sa dingding ng bahay ni Mang Goryo ay nagmamarka sa paglipas ng oras na may tik-tak na tila lalong lumalakas sa katahimikan ng gabi. 11:30, 11:40, 11:50. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na nararamdaman ko ang pulso na umiindayog sa aking leeg. Nang tumunog ang orasan ng hating gabi, pinigil ko ang aking hininga. Dahan-dahang bumukas ang gilid na pinto ng aking bahay, ang papunta sa likod bahay. Lumabas ang isang silweta. Si Patring iyon, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay dumating ang isang lalaki na hindi ko pa nakita.
matangkad, mga 50 anyos, nakasuot ng madilim na damit. May bitbit siyang portfolyo na gawa sa balat, ang parehong portfolyo na inilarawan ni Mang Goryo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang nangyayari? Bakit nakikipagkita si Patring sa lalaking iyon sa gitna ng madaling araw? Bakit sila lumalabas sa likod na pinto na parang mga kriminal? Naglakad sila patungo sa dulo ng patio, kung saan naroon ang lumang bodega na ginagamit ng aking asawa bilang gawaan. Naglabas si Patring ng susi, binuksan ang kinakalawang na kandado at pareho silang pumasok. May mahinang ilaw na umilaw sa loob. Sa maruming bintana ng bodega, mga anino lang ang nakita kong gumagalaw. Nag-uusap sila, nagkumpas. Naglabas si Patring ng kung ano mula sa kanyang bag. Mga papel, tila mga dokumento. Sinuri ng lalaki ang mga ito gamit ang maliit na flashlight. Pagkatapos ay naglabas siya ng iba pang mga papel mula sa kanyang portfolyo. Isang makapal na portfolyo, puno ng mga pahina. Kinuha ni Patring ang mga dokumento at sinimulang basahin ang bawat pahina. Tumango siya ng ilang beses. Tila may tinatapos silang uri ng kasunduan. Tumagal ang pagpupulong ng halos kalahating oras. Sa huli, inilagay ng lalaki ang lahat pabalik sa portfolyo. Pinatay ni Patring ang ilaw ng bodega. Lumabas sila, ngunit sa halip na bumalik sa bahay, naglakad sila patungo sa likurang tarangkahan. May maliit na tarangkahan doon na patungo sa eskinita. Binuksan ito ni Patring. Lumabas ang lalaki doon at nawala sa dilim. Isinara ni Patring ang tarangkahan, ikinabit ang kandado at bumalik sa bahay sa gilid na pinto. Nangyari ang lahat sa loob ng wala pang 40 minuto. Tahimik, lihim, hindi nakikita ng sino mang hindi nagmamasid. Maingat. Ginising ko si Mang Goryo na nakatulog sa sofa. Nakita ko ang lahat. Nakipagkita si Patring sa isang lalaki sa bodega. Sinuri nila ang mga papel, mga dokumento, may binabalak sila. Kinuskos ni Mang Goryo ang kanyang mga mata at tumingin sa orasan. 12:30. Ang lalaking iyon ay kumikilos sa dilim, Aling Nena. Hindi lang ito pagpaparenta ng mga silid, may mas malaking nangyayari. Hindi ako nakatulog sa natitirang bahagi ng gabi. Nandoon lang ako sa tabi ng bintana, nagmamasid sa aking bahay na parang teritoryo ng kaaway. Sa pagsapit ng Biyernes ng umaga, nagsimulang lumabas ang mga bisita. Ang ilan ay maagang umalis. Ang iba ay nanatili para mag-enjoy sa katapusan ng linggo. Naghanda si Patring ng kape para sa mga nanatili. Umasta siyang parang perpektong host. Kape, tinapay, prutas, lahat ay inihain ng may ngiti. Walang sino man ang makapag-iisip na ilang oras lang ang nakalipas ay nakipagkita siya ng palihim sa isang hindi kilala. Umalis si Cardo para sa trabaho gaya ng dati. Naiwan si Patring na mag-isa kasama ang natitirang mga bisita. Ito ang aking pagkakataon. Kailangan kong pumasok sa bodegang iyon. Kailangan kong makita kung may naiwan sila, anumang pahiwatig tungkol sa kanilang pinaplano. Ikinuwento ko ang plano kay Mang Goryo. Sinubukan niya akong kumbinsihin na huwag pumunta. Aling Nena, masyadong mapanganib. Paano kung makita ka ni Patring? Ngunit desidido ako. May susi ako ng likurang tarangkahan. Makakapasok ako sa eskinita nang hindi nila ako nakikita. Abala si Patring sa mga bisita sa harap ng bahay. Hindi niya ako makikita. Sa huli, pumayag si Mang Goryo, ngunit iginiit niyang sumama sa akin hanggang sa eskinita para magbantay. Lumabas kami sa likurang pinto ng kanyang bahay. Naglakad kami sa tahimik na eskinita. Sabado ng umaga noon at tahimik ang kapitbahayan. Karamihan sa mga tao ay natutulog pa o nagkakape sa loob ng bahay. Dumating kami sa likurang tarangkahan ng aking ari-arian. Inilabas ko ang susi na nanginginig ang mga kamay. Bumukas ang kandado ng may mahinang click. Pumasok ako sa sarili kong bakuran na parang isang intruder na mabilis ang tibok ng puso. Ang bodega ay mga 15 metro mula sa tarangkahan. Naglakad ako ng nakayuko, nagtatago sa likod ng mga palumpong na ako mismo ang nagtanim ilang taon na ang nakalipas. Ang bawat hakbang ay tila sobrang ingay, ang bawat paghinga ay sobrang lakas. Sa wakas, nakarating ako sa bodega. Ang pinto ay may simpleng kandado, ang parehong ginagamit ng aking asawa, dekada na ang nakalipas.
Hinanap ko ang tamang susi sa aking hawak. Sobrang nanginginig ang mga daliri ko kaya 3 magkakaibang susi ang sinubukan ko bago ko nakita ang tama. Bumukas ang kandado. Pumasok ako sa bodega at isinara ang pinto sa aking likuran. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa maalikabok na bintana, lumilikha ng ginintuang sinag sa hangin. Amoy luma na kahoy at basang lupa ang lugar. Mga kalawangin na kasangkapan ang nakasabit sa mga dingding, mga kahon na nakatambak sa mga sulok. Lahat ay tila buo, normal. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang kakaiba sa lumang mesa ng trabaho ng aking asawa. Isang kahon na metal. Hindi ito sa amin. Hindi ko pa ito nakita. Kulay abo ito, moderno na may simpleng lock. Dahan-dahan akong lumapit. Nakasara ang kahon, ngunit hindi nakakandado. Isang simpleng lock lang na bumubukas sa pagpindot ng 2 pindutan sa gilid. Sinubukan ko. Click. Bumukas ang kahon. Ang nakita ko sa loob ay halos ikahinga ko. May mga tumpok ng pera, mga bills na 200 at 500 piso. Mabilis akong nagbilang. Dapat ay may hindi bababa sa 60,000 piso doon. Lahat ng pera na kinita nila sa ilegal na negosyo sa loob ng ilang buwan. Ngunit hindi lang iyon. Sa ilalim ng pera ay may mga dokumento. Maingat kong kinuha ang mga ito at sinimulang basahin. Ang una ay isang kontrata ng akomodasyon. Isang kontrata kung saan ang aking bahay ay nakarehistro bilang ari-arian na available para sa panandaliang pag-upa. Ang pangalan ng may-ari ay Cardo Silva Costa, ang aking anak. Ngunit imposible ito. Ako ang legal na may-ari. Ang pangalan ko ang nasa titulo. Paano siya makakapirma ng kontrata na nagpapanggap na may-ari? Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Mayroong talababa sa maliliit na letra. Patuloy na paglilipat ng ari-arian. Nakabinbing dokumentasyon ng proseso ng hukuman. Pakiramdam ko ay gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Paglilipat. Proseso ng hukuman. Hindi lang nila ginagamit ang aking bahay ng ilegal, sinusubukan din nila itong nakawin sa akin ng legal. Kinumpirma ng sumunod na dokumento ang aking pinakamalaking takot. Ito ay isang porma ng pagsusuri sa psikolohikal, isang opisyal na papel na may letterhead ng isang pribadong klinika at doon, sa field ng pasyente, ay naroon ang aking buong pangalan, Aling Nena Rodriguez Costa. Ang petsa ng pagsusuri ay nakatala para sa loob ng 10 araw. Ang dahilan ng konsultasyon, pagsusuri ng kakayahang mental at autonomiya para sa mga desisyon dahil sa pag-aalala ng pamilya sa progresibong pagkasira ng kognitibo. Progresibong pagkasira ng kognitibo. Ipinipinta nila ako bilang isang matandang senile, bilang isang taong hindi na makapag-alaga sa sarili, bilang isang taong kailangang protektahan mula sa sarili niyang mga desisyon. At lahat iyon ay kasinungalingan. Ayos na ayos ako, malinaw ang aking isip, maganda ang aking kalusugan para sa aking 62 taong gulang. Ngunit mag-iimbento sila ng ibang kwento sa doktor na iyon, sa pekeng pagsusuri na iyon, sa proseso na kanilang inihahanda. Mayroon pang ibang mga papel. Ang isa sa mga ito ay isang sipi ng presyo mula sa isang bahay pahingahan, ang residensya buhay na puno. Espesyal na pangangalaga para sa mga nakatatanda. Ang presyo ay 16,000 piso bawat buwan. Mayroon itong mga dilaw na marka sa bahagi na nagsasabing mga individual na silid na may patuloy na pagsubaybay, espesyal na programa para sa mga pasyente na may demensya. Naghahanap sila ng kulungan para sa akin, isang mahal at legal na lugar kung saan nila ako ikukulong habang tinatamasa ang aking bahay at pera. Ang huling dokumento ang pinakanakakatakot. Ito ay isang malawak at walang limitasyong power of attorney. Isang legal na dokumento na magbibigay kay Cardo ng ganap na kontrol sa lahat ng aking ari-arian, bank accounts at mga desisyon sa medisina. Handa na ang dokumento, nakaimprenta, naghihintay na lang ng aking pirma. At sa tabi nito ay may sulat kamay na tala ni Patring. Kinumpirma ni Dr. Marco na maaaring mag-apply ng banayad na pampakalma sa panahon ng konsultasyon. Ang pirma ay makukuha sa estado ng sapilitang pagkalito. Mga saksi ay naka-coordinate na, karagdagang gastos
20,000 piso. Sobrang nanginginig ang mga kamay ko na halos mahulog ko ang mga papel. Dodrogahin nila ako, dadalhin sa isang tiwaling doktor, bibigyan ng gamot na magpapalito sa akin, pipirmahan sa akin ang power of attorney nang hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Kasama ang mga bayad na saksi na magsasabing ako ay may kamalayan. Lahat ay legal sa papel, lahat ay peke sa realidad. Nakarinig ako ng mga boses sa labas. Nanigas ako. Si Patring iyon na nakikipag-usap sa isang tao, marahil ay isang bisita. Malapit sila, sobrang lapit. Mabilis kong inilabas ang aking cellphone at kumuha ng mga litrato ng lahat ng mga dokumento, bawat pahina, bawat anotasyon, bawat detalye. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit nagawa kong makuha ang mga ebidensya. Ibinalik ko ang lahat sa kahon, eksakto kung paano ko ito nakita. Isinara ko ang kahon, isinara ang bodega, tumakbo ako nang nakayuko pabalik sa likurang tarangkahan. Naghihintay si Mang Goryo sa eskinita na may mukha ng pighati. Akala ko nahuli ka, halos kalahating oras ka doon. Hindi ako makapagsalita, ipinakita ko lang sa kanya ang cellphone na may mga litrato. Tinitigan ni Mang Goryo ang screen ng cellphone. Nagpalipat-lipat mula sa isang larawan patungo sa isa pa at lalong pumutla ang kanyang mukha. Diyos ko, Aling Nena, ito ay isang kumpletong kriminal na plano. Hindi lang nila ikaw ninanakaw, ganap ka nilang sinisira. Tumango ako habang dumadaloy ang mga luha na hindi ko na mapigilan sa aking mukha. Kailangan kong tawagan ng isang tao. Kailangan kong gumawa ng isang bagay ngayon. Hindi na ako makapaghintay pa. Bumalik kami sa bahay ni Mang Goryo. Habang nanginginig pa rin ang aking mga kamay, tinawagan ko si Ate Bea, ang aking kaibigang abogada. Nagkakilala kami 20 taon na ang nakalipas sa isang grupo ng pagbuburda. Palagi siyang matalino, masipag mag-aral, nag-aral ng law sa edad na 40 at nagpakadalubhasa sa family law at succession. Kung may sino mang makakatulong sa akin na maunawaan ang mga legal na implikasyon ng nangyayari, siya iyon. Aling Nena, ang kinukwento mo sa akin ay labis na seryoso, sabi ni Ate Bea sa telepono na puno ng pag-aalala. Kung nagpapatakbo sila ng akomodasyon nang walang lisensya, nang hindi nagbabayad ng buwis, at nang walang pahintulot mo bilang may-ari, gumagawa sila ng ilang krimen. Pandaraya, maling paggamit ng ari-arian, pag-iwas sa buwis. Ngunit ang mas ikinababahala ko ay ang mga dokumento tungkol sa mental na kakayahan at bahay pahingahan. Aling Nena, mayroon ba silang anumang power of attorney mula sa iyo? Anumang papel na pinirmahan na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na magdesisyon para sa iyo? Nag-isip ako ng mabuti. Wala, kailanman ay hindi ako pumirma ng ganon. Lahat ng aking mga dokumento ay nasa bank vault. Nakahinga ng maluwag si Ate Bea. Mabuti. Napakabuti, ngunit makinig ka ng maigi. Kung kumukonsulta sila sa isang tao tungkol sa pagdedeklara sa iyo na may kapansanan sa pag-iisip, nangangahulugan iyon na naghahanap sila ng legal na paraan upang kontrolin ang iyong mga ari-arian. Ang proseso ay komplikado. Kailangan nito ng tunay na pagsusuri ng doktor, pagsusuring psikolohikal, pagdinig sa isang hukom. Hindi kanila maaaring ideklara na may kapansanan sa pag-iisip ng walang pasubali. Ngunit kung makakakuha sila ng isang tiwaling doktor na handang magpeke ng mga opinyon, kung mayroon silang walang prinsipyong abogado na nakakakilala sa mga butas ng sistema, maaari nilang subukan. At kung magtagumpay sila, Aling Nena, maaari ka nilang ipasok sa isang bahay pahingahan laban sa iyong kalooban at legal na agawin ang iyong bahay. Nanginginig ako sa takot. Ano ang gagawin ko, Ate Bea? Nag-isip siya saglit. Una, kailangan mo ng konkretong ebidensya ng lahat ng ginagawa nila. Mga larawan, video, testimonya. Mayroon ka ng mga larawan ng mga dokumento. Napakaganda niyan. Pangalawa, kailangan mong protektahan ang iyong mga legal na papel. Siguraduhin mong wala silang access sa anuman. Pangatlo, sa sandaling may sapat na tayong ebidensya, magsasampa tayo ng kaso. Ako ang bahala sa lahat ng legal na proseso. Ngunit Aling Nena, kailangan mong maging lubhang maingat.
Kung maghinala silang alam mo ang isang bagay, maaari nilang bilisan ang mga plano, maaari silang sumubok ng isang bagay na drastiko. Ang kanyang mga salita ay nagpalamig sa aking dugo. Isang bagay na, ano? Nag-alinlangan si Ate Bea bago sumagot. Tulad ng paglalagay ng gamot sa iyong pagkain upang magmukha kang nalilito sa harap ng isang doktor. Tulad ng paglikha ng mga sitwasyon kung saan ka magmumukhang hindi matatag. Tulad ng pag-imbento ng mga ebidensya na hindi mo kayang alagaan ang iyong sarili. Nakakita na ako ng mga kasong ganyan, Aling Nena. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng mga tao. Ibinaba ko ang telepono na naninigas ang mga kamay. Ngayon, naiintindihan ko na ang lawak ng panganib. Hindi lang nila ako ninanakawan, inihahanda nila ako para sa mas masahol na kapalaran. Mawawala ang aking autonomiya, ang aking bahay, ang aking pagkakakilanlan, ideklarang walang kakayahan, ikulong sa isang asilum, habang ang aking anak at manugang ay kukunin ang lahat ng aking itinayo. At lahat ng iyon sa ilalim ng pagkukunwari ng legalidad na may mga papel na pinirmahan ng mga doktor at abogado na may hukom na hindi kailanman malalaman ang totoo. Linggo, dumating si Ate Bea sa bahay ni Mang Goryo. Nagdala siya ng isang notary public na mapagkakatiwalaan, isang Ginoo na tinawag na Abogado Arnaldo, mga 60 taong gulang, na may seryoso ngunit mabait na mukha. Aling Nena, labis akong nalulungkot sa iyong pinagdadaanan, sabi niya habang nakikipagkamay sa akin. Ngunit nais kong malaman mo na ganap naming poprotektahan ang iyong mga ari-arian. Pagkatapos natin ngayon, hindi na mahahawakan ng iyong anak ang kahit isang hibla ng iyong ari-arian nang hindi humaharap sa isang kriminal na proseso. Sa sumunod na 4 na oras, nilagdaan ko ang iba't ibang dokumento. Ipinaliwanag ni Ate Bea ang bawat isa ng may pasensya. Ito ay isang pagpapawalang bisa ng power of attorney. Kinakansela nito ang anumang power na maaaring umiiral sa pangalan ni Cardo, kasalukuyan o sa hinaharap. Ito naman ay isang deklarasyon ng ganap na kakayahang mental na sertipikado ng isang forensic psychologist na susuriin ka bukas. Ito ay isang bagong testamento na pumapalit sa anumang nakaraang bersyon at nagsasaad na si Cardo ay hindi kasama bilang tagapagmana dahil sa mga mapanlinlang na gawa. At ang huli ay isang kahilingan para sa protective measure na ihaharap natin sa hukom sa Lunes. Bawat pirma ay nagpaparamdam sa akin na mas malakas, mas may kontrol. Hindi na ako ang natatakot na biktima na sumisilip mula sa bintana. Ngayon, isa na akong babae na gumagawa ng legal na aksyon laban sa mga nagtangkang sumira sa akin. At ang patibong? Tanong ko nang matapos kami. Ngumiti si Ate Bea. Hindi ito isang masayang ngiti, ito ay ngiti ng isang naghahanda ng checkmate. Ang patibong ay nangangahulugan na babalik ka sa bahay, Aling Nena. Bumilis ang tibok ng puso ko. Babalik sa bahay ngayon? Umiling si Ate Bea. Hindi ngayon, bukas ng gabi, Lunes. Babalik ka na parang walang nangyari, na parang talagang naglakbay ka buong linggo. Darating kang pagod, masaya na nasa bahay, nang walang kahit kaunting hinala sa iyong natuklasan. At sa susunod na mga araw, mag-aasta ka ng normal. Samantala, magtatrabaho kami sa likod ng mga eksena. Yumuko si Abogado Arnaldo. Makikipag-ugnayan din kami sa inspeksyon ng munisipyo. Isang inspektor ang gagawa ng sorpresang pagbisita sa iyong bahay. Kung makakita siya ng ilegal na akomodasyon, maaari niyang ipasara ang establishmento sa oras na iyon at magpataw ng mabibigat na multa. Ngunit mayroon pa, patuloy ni Ate Bea. Iniimbestigahan ko ang Dr. Marco na nabanggit sa mga tala. May problema siyang record. Inimbestigahan na siya ng 2 beses ng Council of Medicine dahil sa hindi etikal na gawain. Sa iyong reklamo at mga ebidensyang litrato, maaari rin tayong magbukas ng formal na imbestigasyon laban sa kanya. Kung matutuklasan nilang handa siyang dudrugahin ang mga pasyente para makakuha ng mapanlinlang na pirma, mawawala ang kanyang lisensya at mananagot siya sa krimen. Nagsimulang mabuo ang lawak ng plano sa aking isip.
Hindi lang ito paghinto kina Cardo at Patring, ito ay pagbuwag sa buong network na kanilang itinayo, ang tiwaling doktor, ang mga pekeng saksi, ang ilegal na negosyo ng akomodasyon, lahat. Gaano katagal ito aabutin? Tanong ko. Tumingin si Ate Bea kay Abogado Arnaldo bago sumagot. Maaaring pumunta ang inspektor ngayong linggo, marahil Huwebes o Biyernes. Ang investigasyon sa doktor ay aabutin ng mas matagal, ngunit sa iyong formal na reklamo sa Lunes, agad na magsisimula ang proseso. At tungkol kina Cardo at Patring, huminto siya ng dramatiko. Mangyayari ang huling paghaharap kapag hindi nila inaasahan, kapag iniisip nilang lahat ay umaayon sa kanilang plano. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng linggo sa bahay ni Mang Goryo, inehersisyo sa isip ko kung paano ako aaksyon pagbalik. Kailangan kong maging kapanipaniwala. Hindi ko maaring ipakita ang galit, hinala o takot. Kailangan kong maging ang ina na mapagkakatiwalaan, na masayang bumabalik mula sa bahay ng kanyang pinsan, ang inosenteng biyenan na walang alam. Nakakatawa. Sila ay nagpapanggap sa harap ko sa loob ng ilang buwan. Ngayon, ako naman ang magpapanggap sa harap nila. Lunes ng gabi, na may maleta sa kamay at mabilis ang tibok ng puso, naglakad ako patungo sa aking bahay. Hinatid ako ni Mang Goryo sa kanto, ngunit nilakad ko ang natitirang bahagi ng daan upang magmukhang dumating ako sa taksi. Kumatok ako sa doorbell. Narinig ko ang nagmamadaling mga yapak sa loob. Bumukas ang pinto. Naroon si Cardo na may gulat na ekspresyon. Inay, hindi ka namin inaasahan hanggang bukas. Ngumiti ako ng may pagmamahal na itinago ng isang ina para sa kanyang anak, bagaman wasak ang puso ko sa loob. Nagdesisyon akong bumalik ng isang araw ng mas maaga. Namiss ko ang bahay ko. Lumitaw si Patring sa likod ni Cardo. Ang kanyang ngiti ay perpekto, sobrang perpekto. Welcome back po, Inay.